Now, in the final judgment of believers, titingnan ng Panginoon Diyos. Itong isang bagay na pwede rin nating isipin patungkol rito nung sinasabi ni James na titingnan niya, i-judge tayo ng Panginoon Diyos by means of our works. This is what other Bible commentators say. Katulad, for example, si John MacArthur. Ang sabi niya rito, while it is true, no, if I may just paraphrase yung kanyang sinasabi, totoo na ang kaligtasan natin ay sa pamagitan lang ng pananampalataya. Pero sabi niya, titingnan pa rin ng Panginoon Diyos yung ating good works. Dahil yung good works natin ang magiging pruweba na totoo tayong mananampalataya. So, titingnan pa rin yung good works. Pero again, hindi yun ang basis. Pero yun ay ang ebidensya na totoo ang pananampalataya natin sa Panginoon. So, parang ganito. Kung wala kang mapapakita na ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, na ikaw ay maawain, na pag ang isang tao ay nagkukulang, kaya mo siyang patawarin. Kung wala nung ganong klaseng mga good works, and yet kine-claim mo na ikaw ay nananampalataya kay Kristo who saved you by grace. So, pag wala kang good works na mapakita ng ganon, then you are just showing you are not genuinely saved. Hindi ka totoong ligtas. So, everybody is going to be judged in the future. Kaya sabi niya, so speak and so act as those who will be judged by the law of liberty. So, dapat lagi mong iisipin yon. Lagi mong tatandaan yon na titingnan ng Panginoon yung ebidensya ng iyong pananampalataya. Pag walang makitang ebidensya ng pananampalataya, baka ikaw ay hindi totoong mananampalataya. Now, look at verse 13. Warning. Ito na ngayon yung warning. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. So, ito warning. Ang warning, ito na nga. Judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. So, ang reason kung bakit dapat nating gawin yung nakalagay sa verse 12, itong exhortation sa verse 12, dahil dito sa warning na nakalagay sa verse 13. Judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. So, dito sa konteksto rito, ang pinapakita, ang isang tao who has shown no mercy, ang isang taong hindi nagpakita ng awa, obviously refers to the unbelievers. Unbeliever yung pinag-uusapan dito, hindi ito mananampalataya. Dahil sa isang hindi mananampalataya, ang kanyang buhay is characterized by favoritism, katigasan ng puso, selfishness, kakulangan ng concern sa ibang mga tao. Wala siyang pag-ibig dito sa iba. So they are far from loving others as they love themselves. Wala silang maipakitang pag-ibig. Pinapakita lang nila na hindi sila nakatanggap ng pag-ibig at grasya ng Panginoong Diyos. Dahil ang isang taong tunay na nakatikim nitong awa, grasya at kabutihan ng Panginoon, siya din madali niyang ipasa ito sa mga taong nagkakasala sa Kanya. Kaya sabi rito, judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Now, klaruhin natin, hindi nito pinapakita na ang basis ng ating salvation is good works. Hindi nito pinapakita na ang basis ng ating salvation ay ang nagpakita tayo ng awa sa ibang tao. Hindi. Ang sinasabi rito pag ikaw ay tunay na nakatanggap ng awa ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon Diyos, normal na ang tendency mo magpatawad din. No? Magpakita ng awa dun sa mga tao. So pag hindi mo nagagawa yan, pag hindi mo napapakita yan, siguro, hindi ka nga nakatikim ng awa at grasya ng Panginoon Diyos. Kaya sabi rito, pagdating ng final judgment, you will be shown no mercy. Wala ding awa. In other words, ipapakita ng Panginoon Diyos yung judgment that you deserve. So yun yung sinasabi rito. Now, dagdagan natin. Merong isang portion dito na sinulat ni James na sa totoo lang, to be honest with you, nahirapan akong umintindi. Minsan akala siguro ninyo na lahat na lang ng portion ng Bible madali intindihin. There are really portions of Scripture that are difficult to understand. Mismong mga commentators, pag binasa nyo,
hindi sila nag-agree kung ano talaga ibig sabihin. So, I will also attempt to share my own 2 cents worth, kumbaga yung sarili ko ring palagay, pananaw patungkol dito. Etong last sentence na binigay dito ni James, sabi niya, mercy triumphs over judgment. Basahin natin uli yung buo, ang verse 13. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Ano kaya ibig sabihin nitong bahaging ito? Well, magbibigay ako sa inyo ng dalawang perspective. Yung isa, posible na ang ibig sabihin nito, kung ang awa ay nakikita sa buhay ng isang mananampalataya, hindi siya kinakailangang matakot sa final judgment. No, pagka ikaw ay isang taong nagpakita lagi ng awa, ng grasya, hindi ka kailangang matakot sa judgment. It is in that sense that mercy triumphs over judgment. Kaya ng isang mananampalataya na ngumiti in time of judgment. Ang isang tao na lagi niyang hinahanap yung eksaktong kabayaran sa ginawang kasalanan sa kanya, wala siyang pag-ibig, wala siyang compassion, wala siyang consideration, mag-ingat siya. Kung hindi siya naging maawain, kung hindi siya naging kind sa kanyang mga kaaway, kung hindi siya nagpakita ng tinatawag na second mile, ang mangyayari sa kanya, pag siya'y namatay, haharapin niya ang buong galit ng Panginoon. Kasi kung ano yung deserving niya, yung dapat niyang tanggapin na kaparusahan, ibubuhos yun ng Panginoon Diyos ng buong buo. Bakit? Dahil pinapakita mo nga lamang sa asal mo na hindi ka man lang nagpakita ng grasya, hindi ka nagpakita ng awa, pinakita mo lang na ikaw ay hindi totoong Kristiyano. So, yun nga mangyari. You will face God's full wrath and judgment. Hindi mangyayari ito na mercy triumphs over judgment. Hindi ka pakikitaan din ng Panginoon Diyos ng mercy kasi pinapakita mo lang na hindi ka totoong Kristiyano. Now, posibleng yun ang ibig sabihin. But another possible meaning of this, ito naman ay galing sa isang commentator din, sabi niya, our attempts to show mercy are always imperfect. No, kahit na ikaw ay totoong mananampalataya, pati yung pagkapakita mo ng awa sa ibang tao, hindi perpekto lagi. Thus, we must finally fall back on God's mercy to us in Christ, which will triumph over judgment in our salvation. Ang ibig sabihin nito, pinapakita niya na yes, eto na, nagpakita ka ng awa, nagpakita ka ng grasya, totoo kang Kristiyano. But because it is not perfect, still, ang gagawin mo, lalapit ka pa rin sa Panginoon at sabihin mo, Lord, I tried to speak and to act as one who will face judgment in the future. Pero na-realize ko, Panginoon, sa aking buhay that sometimes I do fail. Minsan hindi ko yun nagawa. Pero Panginoon, alam ko, totoo kong Kristiyano. Pero may mga times talaga na, sabi mo na lang, nagalit ako, ginawa kong hindi dapat, nakapagsalita ako ng hindi dapat. Lord, please, forgive me. I hold on to the mercy of Jesus Christ, to the grace that is in Christ alone. At ito pa rin, Panginoon, ang aking pinangahawakan. Hindi ko sinasabi, Panginoon Diyos, na dahil naging maawain ako in more times than not, mas maraming beses kaysa sa hindi, gagamitin ko to bilang isang bagay na pangahawakan sa aking pagharap sa inyo. Hindi, sasabihin mo pa rin, Lord, mercy triumphs over judgment. Kinakapitan ko pa rin ang awa ni Hesukristo na siyang magwawagi, siyang tutulong sa akin pagharap ko sa paghukom mo. Na ito lamang ang siyang magkukubli, magtatago sa akin mula sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko.
And I think maganda yon. So, pwedeng yung dalawang bagay na yun ay ipasok natin dito. Ulitin ko, pwedeng ang ibig sabihin ng mercy triumphs over judgment. Kung ikaw ay nagpapakita ng mercy sa ibang mga tao, ebidensya ito na ikaw ay totoong mananampalataya, and so you can smile when you die because you know, Lord, thank you because of your grace. Nakita ko, iba na nangyari sa aking buhay, na bago na talaga ako, hindi na ako yung tulad nung dati na sakim o talagang yung mga tulad ng ganitong salita. Pagka ikaw mabait sa akin, kaya kong maging anghel. Pero wag ka lang magkamali. Pag nagkamali ka, makikita mo, demonyo din ako. Pag ganun kang magsalita, pinapakita mo, hindi ka totoong mananampalataya at hindi mo pwedeng i-claim mercy triumphs over judgment. Pero pag sa lifestyle mo, sinasabi mo, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Pero hinihingi ko grasya ng Panginoon Diyos, pinapatawad kita. Siguro i-clarify ko lang at this point, no? I do not want to be misunderstood. Generally, as believers, we should always remember the principle, love covers a multitude of sins. Dapat mabilis tayo na magpatawad sa mga pagkakasala ng mga tao sa atin. Yung mga personal na mga kasalanan ginawa sa atin, mabilis tayo dapat magpatawad. Hindi tayo dapat balat sibuyas. Hindi tayo dapat sensitive. Hindi tayo dapat yung attitude na I will repay evil with evil. Ginawa mo yun sa akin, magbantay ka lang. Babawi ako sa'yo. Ta-timing lang ako. Mali yun. Dapat hindi natin ginagawa yun. Pag kami mga kasalanan ginawa sa atin, hindi tayo nabati sa birthday natin, hindi umattend sa birthday natin, hindi tayo binati sa ating anniversary, at marami pang mga bagay na mga petty, mga maliliit, pero nasaktan tayo. Kung personal lang yon, dapat matuto tayong magpatawad. We must learn to overcome yung mga offenses. That is a wise person. Pangit po sa isang iglesia na lahat na lang ng mali na nagawa sa atin, kinokorek natin. Konting mali, sis, lapit lang ako, alam mo, may ginawa ka, re-rebukein lang kita. Sabi kasi ng Bible, mag-confront tayo, magma-Matthew 18 ako. Hindi natin ina-apply ang Matthew 18 sa lahat ng kasalanan, na pag may nagawa sa atin, confrontation. Kasi wala na tayong gagawin sa buong buhay natin kundi mag-correct at mag-rebukean. So dapat generally, we must learn to forget. But, listen very carefully, there are situations in the church wherein hindi pwede yung tinatawag na unilateral forgiveness. Yung kanina sinabi ko, it is called unilateral forgiveness. Ibig sabihin nun, kahit na hindi pa mag-sorry yung kabila, dapat patawarin mo. May mga passages na gano'n. Tulad ng nangyari, for example, kay Stephen, nung siya'y binabato, sabi niya, Father, Ama, Panginoon, do not count this sin against them. So, yun, unilateral. Parang sinasabi niya, Lord, pinapatawad ko sila. Ako lang naman ang tinitira nila dito eh. So, sinasabi niya yon. However, listen again. There are situations, lalo na in the church, na hindi pwedeng unilateral, isang direksyon lang ng pagkapatawad. Kinakailangan mag-repent muna yung kabila bago patawarin. Kailan yung mga instances na yon? Isa, halimbawa, yung tao na yon is causing division in the church. Ibang sitwasyon na yon. It's not just against you. It is sin against the Lord Jesus Christ. Sa mga ganun sitwasyon, the person must be confronted. And if the person, sa proseso na sabi ni Jesus Christ, one-on-one muna kayo, kausapin mo siya. If he does not repent, then what do? Bring one or two others along. Because the Bible says, by 2 or 3 witnesses, let a fact be confirmed. Kailangan may witnesses ka na nadalhin para ma-prove sa kanya na siya ay mali. At itong mga witnesses na to ang tutulong para pag dinala mo na sa congregation at in-announce mo na ito po ang kasalanan nitong ating kapatid na to na dapat siyang ma-confront, pwedeng sumama yung mga witnesses at magsabi, opo, nandun kami sa buong proseso, nakita namin talaga pong may kasalanan yung dalawa na yon, o yung tatlo, o yung isang tao na yon. So, dapat siyang paabutin dun sa bagay na yon. And then, pag ginawa na ng lahat ng mga kapatid, yung dapat nilang gawin. By the way, hindi po kinakailangang ulitin na naman yung buong proseso na yon.
Baka isipin ng iba, umabot na ng announcing it to the church, balik na naman tayo doon sa, ano kaya, ulitin na lang natin ito kasi hindi ko pa sigurado mag one-on-one ulit tayo. Hindi ko pa narinig yung side nung kabila This is the reason why, sinasabi ni Jesus Christ, bring one or two others along with you. Sila na yung magsaserve ng witnesses. Kasi kung wala nung witnesses, wala nang katapusan itong pag-iimbestiga. Pagkatapos mong i-announce sa church, meron na namang magreklamo, gusto ko marinig nung kabilang side, di ko pa narinig. Sige, daanan nyo na naman buong proseso. So, natapos mo na. Nung natapos na, may nagreklamo na naman. Sabi, ako, hindi ko pa narinig yung problema talaga. Hindi ko pa rin narinig yung side niya. Sige, ulitin na naman natin yung proseso. Paano kung lagi na lang ganun, na hindi na natapos-tapos dahil hindi pa niya narinig lahat? Kaya nga sinasabi ng Bible, pag may witnesses na, kagalang-galang at kapanipaniwala yung mga witnesses, tapos na doon. Announce it to the church. Let everyone do what they're supposed to do to confront that brother or sister. And if he does not repent, remove him from the church. Excommunicate him. Yun ang pinapakita ng salita ng Panginoon. Now, wag nating isipin na, naku Brad, pag ginawa ba natin yun, pumapasok tayo dito sa sinasabi ng Bible? No. Because these are the words of the Lord Jesus Christ. Ito na, yung sinasabi ko, ito na yung mga sitwasyon na kung saan hindi mo na pwedeng gawin ang unilateral forgiveness. Hindi na pwede yung pikit na lang natin yung mata natin, parang wala na lang, dapat pakitaan na lang natin siya ng pag-ibig, hindi pwedeng ganun. Paano mo pakikitaan ng pag-ibig ito? Ganito. Kung halimbawa, yung kapatid na yun na excommunicate, talagang in-announce na, itong kapatid na to, we will now treat no longer as a brother, but as a tax collector, and ganito. Unbeliever na ang treatment sa kanya. Now, ito pong pumapasok dito sa sinasabi ng Panginoon na mercy triumphs over judgment. Kung halimbawa, after 1 month, pagkatapos ng isang buwan, na-realize ng mga taong in-excommunicate na sila ay talagang nagkasala. And they return to the leaders of the church and repent. Talagang sinabi nila, Brad, nakita ko, mali nga talaga yung aking ginawa. I'm really sorry. Na-realize ko ngayon lang, after 1 month, pero na-excommunicate na ako. Dito ngayon pumapasok itong sinasabi ni James. The church must be more than willing to say, Brad, we forgive you. Pinapatawad ka namin. And of course, there will be a process para makita kung talagang yung tao na yon may fruit of repentance. Pero dapat padaanin siya doon. Hindi pwedeng sabihin ng mga kapatid, hindi na pwede na. Excommunicate na yan. Hindi na natin tatanggapin yan. Hindi na yan pwede ibalik sa iglesia. That is wrong. Babagsak tayo dito sa sinasabi rito ni James na ang isang tao na hindi nagpakita ng kanyang judgment, sabi dito, is without mercy to one who has shown no mercy. Pag hindi ka nagpakita ng awa sa sitwasyon na yun, when the person repents of his sin, maaring ebidensya yon na ikaw na nasa loob ng iglesia, hindi ka totoong mananampalataya. Baka yung leaders, hindi mga totoong mananampalataya if they are not willing to forgive. Dapat pagtunay na repentant yung tao at nagpakita ng fruit of repentance, the church, the leaders, must be more than willing to embrace again, to forgive, and to help the person in the process to be restored into full access to the services of the church, into full active ministry. Kailangan willing i-restore. Kung pwede pa siyang maging elder uli, o pwede pa siyang mag-serve dun sa mga Bible studies at sa ganito at sa ganyan at mailagay sa leadership position in the church. And I think this is what James is trying to say. Kung hindi natin gagawin yon, hindi yun ang ipapakita natin, then this is the warning. Judgment is going to be without mercy to the one who has shown no mercy. At this time, as we close, can we just think about our lives? Isipin po natin siguro una, ano ba ang ating habit? Ano ba ang ating lifestyle? Ang lifestyle ba natin tayo masyadong, kumbaga, legalistic? Masyado tayong
pag ganito ginawa mo, ito dapat ang bayaran mo. Hindi na ba tayo marunong maawa? Hindi na ba tayo marunong magpasensya? Hindi na ba tayo marunong magpatawad? Lagi ba nating pinapansin lahat ng kamaliang ginagawa sa atin? Nagbibilang ba tayo kahit sa mga petty, mga maliliit na mga kasalanang nagagawa sa atin? Madali ba tayong mapikon? Madali ba tayong magtampo? Balat sibuyas ba tayo? Konting sabi lang, konting criticism lang, konting misunderstanding lang mula sa mga kapatid, konting ganun, konting lang at sabihin natin, ayoko na dyan, alis na ako. Alis na ako dito sa church na to, hindi kayo marunong umibig, pero hindi niya nare-realize, siya pala yung hindi marunong magpakita ng pag-ibig. Hindi marunong, yung para sa kanya, siya yung ganong klaseng puso na judgmental. Siya yung, ito ginawa sa akin, I will have nothing to do with you. Inuulit ko po, if it is done to you personally, if it is a personal criticism, if it is a personal rebuke which is wrong, walang basis, if it is a personal judgment made on you, personal lang, hindi man naapektuhan yung ibang iglesia, it did not cause division in the church. The best thing for that person to do, if he is a Christian, is to learn to forgive. Kaya ito ay isang bagay na siguro gusto kong i-address sa mga taong balat sibuyas. Maaring may masasabi ang leaders from the pulpit, maaring may masabing leaders sa cells natin, maaring may masabing member ng congregation natin na nasaktan tayo. How do we respond? Do we respond in mercy? Please, let's not be quick to say, siya muna. Hindi na po ganito to. Hindi pwedeng, dapat siya muna, dapat leaders muna, gawin muna nila. Mag-loving, dapat sila muna mauna maging loving. No, wala na pong ganunan. Let's ask ourselves, what about us? Because as I said, ito ang magpapakita if we're truly believers or not. Now, in case ang feeling natin, Lord, para yata akong bumagsak dun sa area na yon. Parang ako yata yung tipong hindi ko kayang magpatawad dahil sa mga sinabi sa akin. Then, look to the Lord Jesus Christ. Pray for His mercy. Pray for His grace. Napakabait po ng ating Panginoon. If we will humble ourselves before the Lord, we will cry out to Jesus and say, Lord, please forgive me. Yes, maaring ikaw ay naging isang taong legalistic, maaring ikaw ay isang taong hindi marunong magpatawad, pero kung ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon, you will recognize your sin and you will come to Jesus and say, Lord, please forgive me. Pwede kang patawarin ng Panginoong Yesus. Hugasan niya ang iyong puso at marirestore ka, mababalik ka sa tamang relationship sa Kanya. Let us magnify the Lord Jesus Christ sa ating kalagitnaan. Pasalamat tayo sa Panginoon. Even the sin of partiality, showing favoritism, can be forgiven. Mercy triumphs over judgment. Kaya namatay si Jesus Christ sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. Submit yourself to Jesus Christ. Surrender your life to Christ. He died on the cross to die for your sins, to forgive you. Come to Christ. If you feel you're still a sinner, you're going to hell, come to Jesus Christ very, very quickly. At para sa mga totoong mananampalataya na, let us remember, one day we are going to be judged based on what we say, what we do, based on the law of love, based on etong sinasabi ng etong law of liberty. So bantayan natin ang ating sarili. Let's make sure that we act accordingly while we're still here on earth. Let's come before the Lord in prayer. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito na binigay niyo po sa amin. Napakalaki pong bagay itong pagkapakita ng favoritism. Panginoon, kung meron po sa amin dito na nakita na niya ngayon na ito'y parang lifestyle niya. Pag may mayaman, pag may magandang damit, pag may matalino, pag may mataas ang pinag-aralan, ang bilis pagsilbihan. Pero yung mga iba na wala nitong ganitong klaseng mga bagay, pinababayaan at tinatakwil na. Panginoon, convict people of sin. Kung meron pong mga ganito sa amin, kausapin niyo po, Panginoon, na tulungang tumingin kay Kristo
at humingi ng tawad. Lord, we pray, please forgive us for our sins against you. And Lord, para po sa mga mananampalataya, tulungan ninyo that we will continue in this lifestyle, not showing favoritism, but always showing love. Help us to love others as we love ourselves. Help us to love others as Jesus Christ loved us. Oh Lord, we pray, may we be the kind of church that will honor and glorify you. For all these we ask in Jesus' name. Amen.